Ang katotohanan sa Reproductive Health Bill. I have already withdrawn my signature sa RH Bill, which originally I've signed to support the same. No? After hearing both sides, I've attended several caucuses, pro and against. I've decided not to support the RH Bill. No? Our family was brought up by a very supportive to the religious belief of the Roman Catholic Church, especially my mother, my father. And I'm also a member of the Knights of Columbus of Mandaluyong chapter. Ang konsensya, makadiyos at makatao. I believe that we should follow the Bible, go ye and multiply, no? So, I'm pro-life. Si Katarman Representative Emil O sa kanyang paninindigan sa totoong pagtataguyod ng buhay at pamilya. Ang katotohanan sa Reproductive Health Bill. I was formerly an author of the bill. However, nagkaroon kami ng family discussion. After weighing everything, decided na no, it's not clear and hindi pwede na masuportahan ko yon as a legislator. So I backed off and I put it in writing. I submitted it to Edsel Lagman and the Secretariat. But I informed him also why. Sabi ko nga sa kanya, nag-usap kami ng mga bata. Talagang ang lumabas sa discussion namin, I cannot already support the bill. Ang konsensya, makadiyos at makatao. I go with the church. This is hindi lang community decision, family decision. Morally, talagang I believe na hindi na talaga pwedeng supportahan. Si Occidental Mindoro Lone District Representative Amelita Villarosa sa kanyang paninindigan sa totoong pagtataguyod ng buhay at pamilya. Ano ka ma? Ituturo ang tungkol sa sex at paggamit ng kondom at iba pang kontraseptibo sa mga apo ko na nasa elementarya pa lang? Inay, kulang po kayo. Nakoy, tamaan sana ng kidlat ang nagpanukala niyan. Nay, wag po kayo magsalita ng ganyan. Hindi po ba sabi niyo masamang pag-isipan na masama ang kapwa? Kasi, sukdulan na ng kasamaan ang nag-isip niyan. Sa isyong ito, hindi lang kasamaan ang idudulot niyang pagtuturo sa mga kabataan, kundi malaking dilubyo! Inay, yan ay kung hahayaan natin na maipasa ang RH Bill at maging batas. Uobligahin ang mga eskwelahan na ituro ang sex education kung saan nakapaloob ang pagtuturo ng paggamit sa iba't ibang paraan at uri ng kontraseptibo. Abay, hindi lang pala sira na ang tuktok ng mga nagpanukala niyan eh! Mga halimaw sila! Mga hayop! Wala bang pamilyang mga yan, ha? Meron po. At sa katunayan, meron akong kilalang kongresista na nagbago ng posisyon matapos siyang kausapin ng mga anak niya tungkol dito. Paliwanag sa kanya na ang sex education ay pangunahing tungkulin at karapatan ng mga magulang at hindi ng kung sino-sino lang. Dati, pro-RH Bill siya, pero ngayon, ayaw na niya dito dahil nalaman niya ang masamang epekto sa kanyang mga apo. Uy, mabuti naman! Umaasa tayo na marami din na maliliwanagan ng mga mambabata sa oras na malaman nila ang masamang epekto na idudulot nitong RH Bill sa ating mga kabataan, mga magulang at pamilya. Hindi namin dapat payagan na nakawin ang aming pangunahing karapatan na magturo tungkol sa sex sa aming anak sa edad at panahon na alam naming sila'y handa na para dito. Ay, tama yan, anak, ha? Dahil kung hindi, kung kinakailangan na ako'y sumama sa rally, hindi lang ako sasama, kundi ako mismo ang magpapasimuno. Magmamarcha ako sa EDSA. Basta para sa mga apo ko, magrarally ako. Inay! Ibasura ang RH Bill! Ibasura ang RH Bill! Itaguyod ang buhay. Isang paalala mula sa Knights of Columbus at CBCP Media Office. Hindi malinaw kung ano ba talaga ang nais mangyari ng mga kongresista sa batas na nais nilang maipasa. Karamihan sa mga kapisnon ay nagsasabi na dahil sa dumarami ang tao, tumataas ang bilang ng nagugutom. Ngunit, ang lumulubong populasyon nga ba ang dahilan ng kahirapan o kakulangan sa panig ng pamahalaan? Kung pagkasusuriin, may mga butas na nakikita sa batas na ito. Limitado na nga ang pondo ng gobyerno, magiging prioridad pa ang pagbili sa mga birth control pills imbes na mga pangunahing
pangunahing medikal na pangangailangan at pagkain ang atupagin. Sa isang bansang mayorya ay Katoliko, pananampalataya at takot sa Diyos na lamang ang natitira upang makaiwas sa anumang pagkakamali. Ating pakatandaan, ang batas ng Diyos, higit kailanman ay lubos na makapangyarihan kanino man. Kasama mo sa RMN Rojas, Michelle Oropio, Tatak, RMN. Hindi ko talaga maintindihan yung reproductive health bill na yan na sinasabing reproductive, malinaw anti-reproductive, anti-life, kontra buhay kasi ang nilalaman at isinusulong ay puro kontraseptibo na kontra pagbubuntis ang gamit niyan. Yun na nga eh. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ipinagpipilitan ng mga mambabatas na nagsusulong nitong RH bill na ito raw para mapangalagaan ng mga buntis. Paano mabubuntis kung oobligahin ng mga kalalakihan at kababaihan na gumamit ng condoms, morning pills, IUD, at kung ano-ano pa? Oo nga eh. Kung totoo ang sinasabi nilang maternal care ang ibibigay nitong RH bill, di ba dapat ferrous sulfate o iron, folic acid, at iba pang bitamina para sa mga inang buntis ang kanilang ipinopromote? Niwala nga nabanggit. Tulad nito sa 6 na pinagsama-samang RH bills at tinawag nilang RH o RP Consolidated Bill. Hay nako, malinaw naman na nililinlang lang tayo ng mga nagsusulo ng RH bill na yan. Aba, napakalaking insulto at pang-aapi ang ginagawa niyan sa ating mga ina. Kung kalusugan natin mga kababaihan at ina ang gusto nilang tugunan, bakit hindi palawakin ang serbisyo ng DOH? Magdagdag ng mga klinik sa baryo at lagyan ng mga gamot o bitamina na kailangan ng mga buntis o nagdadalang tao. Oo nga, child health care daw. Dapat dagdagan ng mga professional na manggagawang pangkalusugan, gaya ng mga OB-GYNecologists, pediatrician, midwives, at nurses. Dagdagan nilang sweldo ng mga ito para maengganyo naman sila na manatili dito sa ating bansa. Tama. Tugunan ang mga tunay na problemang pangkalusugan. Dagdagan ng mga gamot na nakakadugtong ng buhay at hindi mga gadgets o bagay na kumukontra sa buhay. Pampalaglag at tuwirang kumikitil ng buhay bago pa man kumapit sa matres nating kababaihan. Sa totoo lang, hindi panig sa ating mga kababaihan itong RH bill. Tama ka. Salot sa ating katawan ang dala nito. Gagawing basurahan ang ating banal na katawan ng mga kontraseptibo na sisira sa ating bahay bata at mapanganib sa ating buhay. Manindigan, katigan ng buhay. Itakwil! Ibasura ang RH bill! Itaguyod ang buhay. Isang paalala mula sa Knights of Columbus at CBCP Media Office. Jerry! Sandali lang! Bakit? Wala na tayong pag-uusapan. Ganun na lang ba kababaw ang pagmamahal mo sa akin? Ang babaw kasi ng pagtingin mo sa buhay. Hindi pa ako handa kaya pinagpipils kita. Ayaw mo naman maglagay ako ng proteksyon. Ako pa ngayon ang may mababaw na pagtingin sa buhay. Hindi ba kababawan yung iniisip mo? Hindi ba pagiging irresponsable at kawalan mo ng respeto sa buhay, dangal at katawan namin mga kababaihan? Anyway, thank you, Jerry. At least, ngayon palang nakilala na kita. I'm sorry, hindi rin ikaw ang lalaking gusto kong makasama habang buhay. Hello! Ay, kumusta na, friend? Hi! Heto, single again. Ay, wrong timing yata ang paglapit ko sa'yo. Ano ka ba? Masaya nga ako eh. Oh? Ay, mahal ako ni Lord. Ha? Oh, siya. Bakit nag-i-emote ka na naman? Wala na rin si Tom. Ha? Iniwan na rin niya ako. Bakit? Hindi na raw niya ako mahal. Kesyo, ang taba-taba ko na raw. Bakit nga ba kasi bigla ka lumobo? Uy, kagagawa niya rin to, no, Mary? Sabi niya, kaysa mag-morning pills ako, injectables na lang para siguradong hindi ako magbuntis. Ano? Pumayag ka? Mahal ko si Tommy. Mahal, ha? Ayan, iniwan ka na lang ng ganyan. Bukod pa dun, meron pa akong ibang problema. Ano? Dahil hindi na ako nagkakaroon ng dalaw buwan-buwan, ang sama ng pakiramdam ko. Parang sobrang init sa loob. Tapos, meron akong malalaki at maliit na bukol sa
Sa kwelyo ng aking matris at sa right ovary. Bakit ngayon mo lang sinabi? Ha? Nahihiya ako sa iyo eh. Nagsisisi talaga ako kung bakit sinunod ko si Tom at hindi ako nagdesisyon para sa katawan ko. Ngayon, ako na ang magdurusa at hindi siya. Libre naman daw na ipamimigay sa center ang mga kontraseptibo. Ay nako, totoo yan. At ang daming bonus na sakit pa ang kasama. Ano? Oo, magkakaroon ka rin ng sakit sa puso, alta presyon, diabetes, at cancer. Ay, sus. Sosyal ka, hindi ba? Feeling mo mayaman ka na rin. Kasi nung araw, pang mayaman lang ang sakit na yan. Pero hindi ka ba nagtataka kung bakit ultimong mahihirap ngayon, nagkaka-cancer na rin? Oo nga eh. Ang kabutihan ng mga mayayaman, alam mo Ira, may pera silang pambili ng gamot sa komplikasyon na dulot ng mga contraceptives. Sabagay. Ang mga mahihirap, oo nga, libre ipamimigay ang mga pilduras, yung IUD. Pero hanggang dun lang yun. Sa tingin mo ba, bibigyan ba sila ng klinik ng gamot para sa high blood, sakit sa puso, at cancer? Oo nga ano? Isang paglabag sa karapatan nating mga kababaihan, ang sapilitang pagpapagamit sa atin ng mga kontraseptibo na pangunahing layunin ng RH Bill na yan. Isang tuwirang paglabag sa karapatan ng bata na mabuhay. Yan ay mapanikil at tahasang pagyurak sa ating dangal at sa ating katawan. Tama ka. Ang RH Bill ay labag sa karapatang pantao, labag sa ating saligang batas, labag sa Republic Act 9262 o an act of violence against women and children. Mga responsabling Pinay, katigan ang buhay. Itakwil, ibasuran natin ang RH Bill. Itaguyod ang buhay. Isang paalala mula sa Knights of Columbus at CBCP Media Office. Kung walang kurap, walang mahirap. Pinoy na Pinoy ang dating mo, pare. O hindi ba siya ng matinding pananalita na binitiwan ng ating Pangulo? At naniniwala ako sa kanya. Hindi ang pagpigil sa populasyon ang sagot sa kahirapan, pare. Tama, pare. Kung yung ilang milyong dolyar, limpak-limpak na salapi, o 4 na bilyong piso na nawawala dahil sa korupsyon taon-taon, walang maghihirap na Pilipino. Kaya nga nakakagalit panoorin sa telebisyon yung mga investigasyon sa Senado tungkol sa mga pabaon, pasalubong, at kung ano-ano pang anomalya sa gobyerno eh. Pero mas nakakagalit itong mga kongresistang nagpapagamit para sa interes ng ilang mga dayuhang kumpanya at organisasyon na nagsusulong ng RH Bill upang kitilin ang lahi natin. Pigilan ang panganganak ng mga ina para sa kanilang interes lamang. Ako naman pare, ha? Tuwang-tuwa. Ano? Oo! Tuwang-tuwa ako dahil patunay lamang yan sa sinabi ng World Bank na mahigit 400 bilyong piso ang napupunta sa bulsa ng mga tiwaling politiko at kawani ng gobyerno. Oo nga no, ang galing mo talaga paring Manuel. O ayan, hindi ba? Maliwanag na korupsyon ang sanhi ng kahirapan. Dahil kung yung halagang yun ay nailagay sa tamang programa ng gobyerno para sa tao, para sa nakararami, kagaya ng pagpupondo sa mas mura at malawakang pabahay at programang pangkabuhayan, mas marami ang giginhawang buhay. Tama. Nawala na nga ang malaking halagang yan sa korupsyon. 3 o 8 bilyon pa yata ang gustong ilaan ng Kongreso na ipambibili daw ng mga condoms at iba pang uri ng kontraseptibo. Sipin mo? Hindi ba't napakalaking kalokohan yan? Abay, pare, total, iniidolo na rin naman natin ang Amerika, di ba? Di gaya-gaya na tayo sa kanila. Ngayon ang panahon na gayahin natin sila. Anong ibig mo sabihin, pare, na gayahin? Isa yata ang bansang yan sa nagsusulong para ipasayang RH Bill sa atin, hindi ba? Correct ka dyan. Pero, alam mo ba ang pinakabago? Pinakamainit na balita sa pagdinig sa kanilang kongreso? Sa pagpapasa ng national budget nila para sa isang taon? Ano? Hindi na pinondohan ha? Tanggal na. Ayaw na ng mga taxpayers nila na maglaan ng pondo para sa responsible parenthood kuno na ang totoo ay abortion. Yun na nga eh. Malinaw na. Isang malaking pagkakamali ang ginawa nila. Gagayahin pa ba natin ang isang palpak na programa? Isang panukala gaya ng RH Bill na ito? Isang mangmang na lang ang gagawa niyan, pare. Naniniwala naman ako na hindi mangmang ang mga Pilipino dyan sa Kongreso. Hindi ba, pare? Kaya kung ako sa kanila, tantanan na nila. Ibasura na yung RH Bill. Kaya dapat sintensyahan na yan. At kung akong tatanungin, hindi na dapat pinagdidibatihan yan eh. Dapat ibinabasura na yan.
Sama ng mga kababayan, itaguyod ang buhay. Ibasura ang RH Bill sa Kongreso. Itaguyod ang buhay. Isang paalala mula sa Knights of Columbus at CBCP Media Office. Singapore Minister Lee Kuan Yew, in his 5-minute video message to social entrepreneurs and civil society representatives during the global UBS Philanthropy Forum at the Arts House in Singapore, stressed the importance of successful individuals giving back to society to ensure that a widening income gap does not lead to a society losing cohesiveness. Myra, basahin mo ang nasa second paragraph. Yes, sir. This is because in today's globalized marketplace, the income gap is widening and it could take to 10 to 20 years before the less successful catch up. If we don't have the successful showing that they care for the welfare of the unsuccessful, it is difficult to keep the Singapore team together, he said. Tama. Marami tayong matututunan sa Singapore. Isa na yung panawagan sa mga mayayaman na tumulong sa mga mahihirap para magkaroon ng balanse sa buong lipunan. Oh, hindi obispo, hindi rin pari o madre nagsabi niya na. Uy, si Myra nagpapatawa. Kasi naman feeling allergic kayo sa mga religious kapag sila'y nagsasalita, hindi ba, sir? Okay, tama na yan. Paano? Natuturn up naman sila kasi. Class, okay. Alam nyo ba na ang unang mga nanirahan sa Singapore, yung mga ipinapalagay na hindi kagalingan, na mula sa mga karatig na bansa, mula sa Malaysia, Indonesia at India. Sila ang mga unang tao doon. Pero, sila ay nagsikap, umunlad. Naging matatag ang ekonomiya at world-class ang education. Dahil mismo ang Pilipinas, isa sa pinakakilalang eskwelahan dito sa atin, ay nag-benchmark on Singapore math. Mahusay ang mga programa ng gobyerno sa edukasyon, infrastruktura at kalusugan. Sir, mahirap din po dahil masyadong mahigpit doon. Parang martial law dito noong araw. Tama ka rin dyan. Medyo mapanupil nga daw. Mapanikil. Oo nga bawal dumura, bawal manigarilyo kung saan-saan. Hindi ba dapat lang naman yun, sir? Tama lang naman po Yes, sir! Okay, class. Quiet, please. Quiet. Ito Ito na dapat nyo tandaan. Disiplina ang ipinaiiral. Sir, iba naman yata yung disiplina kaysa sa may pagkadiktadorya. Tama ka dyan. Kailangan naman talaga, sir, ang mga batas na dapat pinaiiral para magkaroon ng kaayusan. Again. Okay, so, tama si Myra. At sa katunayan, meron silang batas on reproductive health. Nilimitahan nila ang bilang ng kanilang mamamayan sa pag-aakala na mapapanatili nila ang kasaganaan kung kokonti ang populasyon. Pero sa pag-usad ng panahon, na-realize nila na nagkamali sila. Dahil ngayon, isa ang bansang Singapore na nag-aalala at ginagawa ang lahat para magkaanak ang mga kababaihan dahil konti na lang ang kanilang kabataan. Sayang naman, sir. Baka maubos na yung lahi nila. Kaya nga, yan ang resulta ng pagpapatupad nila ng reproductive health. Nagkukumahog sila ngayon na madagdagan ang mga kabataan. Ay nako, classmates. Sagutin nyo nga ako, hahayaan ba natin na mangyari dito sa atin ang nangyari sa kanila? Hey. Kaya yung RH bill, mapaniil. Ayoko nga na sobrang strict. Talaga, gusto ko tunay na malaya at hindi mapanikil na batas. Para ano pa at pinagtagumpayan ng ating mga magulang ang EDSA 1? Tama na! Tigilan na! RH bill, mapaniil! Itakwil! Itaguyod ang buhay. Isang paalala mula sa Knights of Columbus at CBCP Media Office.
Walang maliwanag na kaugnayan ng paglobo ng populasyon at pang-ekonomiyang kaunlaran. Yan ay ayon kay Simon Kuznets, Nobel Prize winner at author of Population, Capital and Growth. At walang paglobo ng populasyon sa Pilipinas kundi pagdagsa lamang ng maraming mga tao sa iilang lugar. Gaya ng Metro Manila, ayon mismo sa National Statistical Coordination Board. Oo nga. Napatunayan niya ni Secretary Robredo nung dumalaw siya sa C3 sa Fishport. Oo, pinakita sa kanya ng mga tao doon na maraming nakatiwangwang na lupa ng gobyerno na hindi napapakinabangan. Ano ikamo? Ayon po mismo yan sa isang leader sa naturang lugar. Bumaba doon si Secretary. At ang katotohanan niyan, kinausap agad si Mayor para pagplanuhan na hindi kailangan i-demolish, itapon sa malayong lugar ang mahihirap, kundi slum upgrading ang gagawin. Paano ba yan gagawin, Mel? Magpapatayo ng medium-rise building para matugunan ang problema sa pabahay dyan sa Navotas Fishport. At nang hindi magmukhang mga basura yung mga mahihirap na akala mo nagsisiksikan. Aba, kita mo nga naman pala. Nasa pagsasaayos lamang ng mga kababayan nating maralita. Kulang kasi sa urban planning tong Metro Manila. Isa pa, hindi RH Bill ang sagot sa pagsisiksikan ng mga kababayan nating mahihirap, kundi oportunidad sa mga probinsya na magkatrabaho. Tama. Dapat ang mga pabrika, pagtatayo ng mga struktura at kabuhayan ay ikinakalat sa buong bansa, hindi lamang nakasentro dito sa Metro Manila. Oo, at magtayo rin ng mahusay ng mga kolehiyo sa mga lalawigan para hindi na lumuluwas at nagsisiksikan yung mga estudyante dito sa Metro Manila, di ba? Ay, nako. Yan ang mga tamang solusyon sa problema ng pagsisiksikan dito sa syudad ng ating mga kababayan. Buhayin ang mga lalawigan at hindi pinapatay ang mga walang malay at inosenteng may buhay. Kaya dapat isulong ang pagbibigay at pagpapalawak ng kabuhayan sa mga lalawigan. Katigan ng buhay, itakwil at ibasura ang RH Bill. Itaguyod ang buhay. Isang paalala mula sa Knights of Columbus at CBCP Media Office. Ano ang katotohanan sa separation of church and state? Alamin natin mula kay Professor Bernie Villegas, Senior Vice President ng University of Asia and the Pacific, miyembro ng Constitutional Commission na nag-draft ng 1987 Philippine Constitution noong panahon ng Pangulong Corazon Aquino. Yung separation, ina-affect lang yung mga issues na walang moral implication. Pero pag may moral implication, there is no such thing as separation of church and state because the church has the obligation to talk about morality. And so, as long as the church is not talking about should we increase money supply, should we fight yung separation, ina-affect lang yung mga issues na walang moral implication. Pero pag may moral implication, there is no such thing as separation of church and state because the church has the obligation to talk about morality. And so, as long as the church is not talking about should we increase money supply, should we fight Overpopulated nga ba talaga ang Pilipinas? Alamin natin mula kay Dr. Ligaya Acosta, Executive Director for Asia and Oceania Human Life International. Una po sa lahat, hindi po totoo na meron tayong overpopulation. That is a myth which has already been debunked long ago by noted experts, pati na yung Nobel Prize winner si Gary Beck at saka napakarami pa pong iba. Kung mababasa po natin yung National Security Study Memorandum 200, siguro iiyak po tayong lahat kasi it names 13 countries targeted for the population, the Philippines included, not because we are overpopulated. Pero ang sabi doon, kailangan nila ng ating mga natural resources. They need our minerals for our military arsenal. At saka sabi din doon, it was once a top secret document po. So ang sabi din doon, kailangan makumbinsi natin ang mga tao na this is for their own good. And para makumbinsi sila, sabihin natin na overpopulated sila. So, yun po, yung mga lies na yun na nakakaiyak, talagang naipalabas na po yun. And we at Human Life International, talagang in-expose na yun lahat.
Ano ang epekto ng pill sa ovulation ng isang babae? Totoo bang maaaring maging sanhi ito ng pagkalaglag ng isang sanggol? Pakinggan natin si Dr. Angelita Aguirre, pinuno ng Commission on Ethics ng Makati Medical Society. Important topic ng breakthrough ovulation. So therefore, pag nag-breakthrough ovulation si nanay, kahit siya nagpipills at nagtalik sila ni tatay, pwede siyang ma-fertilize. However, hindi yun nga pong fertilized ovum na yon, hindi na siya makakakapit dahil siya, ang bahay bata, ay hindi naging inhostile for implantation. Kaya if it prevents implantation, therefore, it works as a chemical abortifacient. So ngayon, merong mga panahon na siya ay nalalaglagan. Akala ni nanay malakas lang ang kanyang regla, hindi niya alam. May kasama. Di ba nirirespeto natin ang buhay from the moment of conception, from the moment of fertilization? Ano naman ang side effects ng contraceptives sa mga kababaihan? Pakinggan natin si Dr. Angelita Aguirre, pinuno ng Commission on Ethics ng Makati Medical Society. Sabi nung bill nila sa Senado to have a satisfying sexual life, nakalagay ang isa sa mga objective ng RH bill. May right daw ang mga tao na magkaroon ng satisfying sexual life. Ang problema ho, yung ibang kababaihan dyan nawawala ng gana. Nagkakaroon po ng decreased libido. I have encountered patients na nawala na nga kung kagana-gana yung mga... May epekto ba ang birth control pill sa isang babae? Pakinggan natin si Dr. Angelita Aguirre, pinuno ng Commission on Ethics ng Makati Medical Society. As of now, marami na rin hong meta-analysis na nagpapakita dahil kakatapos kasi ho ng dugo ang birth control pills, pwedeng mag-develop siya ng stroke, premature hypertension, heart disease. So, iyan ho ang ating problema sa informed decision. In America, and I saw this myself, pag in-advertise nila ang birth control pill, sinasabi po lahat yan. Ngayon, ang sabi namin noon, bakit hindi yan ginagawa ng ad board? In fact, we wrote a letter to ad board. At marami rin sumulat sa kanila. Ang sabi nila, hindi naman daw sila nire-require ng BFAD. May sakit bang maaaring makuha sa paggamit ng birth control pill? Pakinggan natin si Dr. Angelita Aguirre, pinuno ng Commission on Ethics ng Makati Medical Society. Meron pa hong isang mas hindi magandang adverse effect on birth control pill. You were starting early about the beginning of life. Kasi alam nyo, although ang primary effect ng birth control pill is to prevent ovulation, yung tinatawag pong pangingitlog ni nanay, nakita rin po sa scientific data at yan po ay maraming references. Nandun dyan po yan sa website ng Pharmacology Abroad. Although ang primary effect po ng birth control pill is to prevent ovulation and to prevent sperm entry by thickening the cervical mucus, hindi naman po yung nagtatrabaho ng 100%. Sakit sa puso, alta presyon, lahat yan may failure rate. Ganon din po ang birth control pill. So, in spite of the fact na ang isang babae ay nagbe-birth control pill, may tinatawag pong breakthrough ovulation. In other words, supposedly, dapat hindi siya mangingitlog, pero may mga panahon na pwede siyang mangitlog. And that occurs in 2 to 10%, no? As attested to by references. Ngayon, pero siyempre, pag nangitlog si nanay, kahit siya ay nagbe-birth control pills, at nagtalik po sila ni tatay, pwede ba siyang magbuntis? Pwede ho siyang magbuntis, pwede siyang ma-fertilize, no? However, ang backup effect po ng birth control pill ay sinisin out po niya ang wall of the uterus. Parang kumbaga sa lupa, nagiging tigang. Kaya ang tanong namin sa masa, pag ang lupa ba tigang, tutubo halaman? Hindi po. Ganon din po ang nangyayari. Sa paggamit ng birth control pill, maaari bang magkaroon ng iba't ibang uri ng cancer, gaya ng breast cancer, cervical cancer at liver cancer? Pakinggan natin si Dr. Angelita Aguirre, pinuno ng Commission on Ethics ng Makati Medical Society. Ang isa sa mga adverse effects po ng birth control pill is
tendency ng mga kababaihang magkaroon ng breast cancer, for example. Yan po ay napatunayan na ng pag-aaral ng World Health Organization ng 21 scientists from 8 countries, yung International Agency for Research on Cancer, na ang hormonal contraceptives containing estrogens and progestins have been classified as carcinogenic Group 1 category. So, Group 1 category is used when there is sufficient evidence of carcinogenicity in humans. So, in other words, hindi ito yung haka-haka lang o paiba-iba ang resulta ng pag-aaral. Napatunayan na talaga na pwedeng makakos ng breast cancer at cervical cancer, even liver cancer. Paring Kaloy, magtapatan tayo ngayon. Naiintindihan mo ba kung bakit natin tinututulan yung RH Bill na may sa batas? Nako, Oscar, mabuti at tinanong mo ako dyan, ha? Sa totoo lang, seryoso ba talaga ang usapin na ito? Eh, yun na nga eh. Walang kasing seryoso dahil ang nilalabag nito ay ang saligang batas mismo na siyang sandigan at proteksyon nating mamamayan. Paano mo naman nasabi yan? Dahil unang-una, ha? Pinahalagahan ng Estado ang dangal ng bawat tao at itinataguyod ang ganap na paggalang sa karapatang pantao. Ito pa rin, Kaloy. Ito. Sige. Basahin mo, ha? Okay. Article 2, Section 11 ng Saligang Batas. Pero may nasusulat dyan eh. Basa pa rin, Kaloy. Kinikilala ng Estado ang kabanalan ng buhay pampamilya at ipagtatanggol at palalakasin ng pamilya bilang isang batayang institusyon panlipunan na may karapatang itaguyod ang sarili. Ipagsasanggalang din ito ang buhay ng ina at ang buhay ng di pa isinisilang mula ng ito ay ipaglihi. Hindi ba malinaw, pare? Pangunahing karapatan natin ang sinasagasaan at tahasang nilalabag nitong RH Bill na ito. Kamatayan agad ang ihinahatol sa mga hindi pa isinisilang. Tama. Itong RH Bill na ito ang matuwid na daan patungong kamatayan ng mga inosenteng sanggol. Correct. Ang lupit. Tama ka dyan, pare. Napaka-inconsistent at malaking kabalintunaan na samantalang nagkukumahog ang ating gobyerno sa pagsasalba sa buhay ng mga OFWs nating mga kababayan na nahatulan ng kamatayan sa China. Sinasabing inosente ang mga yon at biktima lamang. Paano naman ang mga sanggol na lalong inosente at walang kalaban-laban? Papatayin? Tatanggalan ng karapatang mabuhay mismo sa sarili nilang tahanan at bayan? Hindi ba't ito'y maliwanag na napakalaking kalokohan at kasalanan? Tama ka, paring Oscar. Maraming salamat sa paliwanag. Nararapat lang na itakwil at ibasura ang RH Bill. Sama na mga kababayan, itakwil ang RH Bill sa Kongreso. Itaguyod ang buhay. Isang paalala mula sa Knights of Columbus at CBCP Media Office. Ang katotohanan sa Reproductive Health Bill. Mga kababayan ko, sinabi po ng mahal na Panginoon, humayo kayo at magpakarami. Hindi po ito solusyon sa kahirapan ang pagbawat po ng mga anak. Kung nagkontrol po ang aking ama, si Mami D, ay wala pong Manny Pacquiao. At ito pong batas na ito ay sisira po sa moralidad ng mga kabataan. Bilang ama po, ayaw ko pong turuan ang aking mga anak na maliliit pa, turuan sila ng kalaswaan. Tayo pong lahat, ako po nakikiusap sa ngalan ng Panginoon, labanan po natin, magkakaisa po tayo, labanan po natin ang RH Bill. Dahil sa aking paniniwala, ay labag po ito sa kautusan ng mahal na Panginoon at sa ating pananampalataya, at hindi po ito ang solusyon para labanan ang kahirapan. Ang solusyon po, tingin ko, ay labanan ang korupsyon. Sumpuin ang korupsyon nang sa gayon, mabawasan yung mga naghihirap. Si Sarangani Province Lone District Representative Manny Pacquiao sa kanyang paninindigan sa totoong pagtataguyod ng buhay at pamilya. Ang katotohanan sa Reproductive Health Bill. Ang sabi ng mga RH, ang mga bansa daw na mataas ang population density, magiging mahirap. Kaya dapat daw ang Pilipinas bawasan ang populasyon. Hindi po tama yan. Ang Pilipinas, number 42 sa daigdig pagdating sa population density. Mas maraming bansa, mas malaki ang population density, mas masikip. Ano itong mga bansa na ito? Hong Kong, Singapore, Taiwan, Korea, India, mas masikip. Pero mas mayaman sila sa Pilipinas. Bakit sila mas mayaman?
sapagkat tama ang pamamahala ng mga bansang ito. Good governance, yan ang kailangan natin ngayon, hindi po reproductive health. Si Parañaque City Representative Roylo Goles sa kanyang paninindigan sa totoong pagtataguyod ng buhay at pamilya. Ang katotohanan sa Reproductive Health Bill. Kung hindi totoo na hindi population control ang Reproductive Health Bill, bakit nila nilagay sa Committee on Population? Dapat ang bill na ito ay nasa Committee on Health kung maternal health ang gusto natin. Kaya nakakapagtaka po. Gusto nilang gumasta ng 3 bilyon piso para sa condom, para sa contraceptive, para mapigilan ang pagsilang ng mga 200,000 na mga babies. Hindi po tama yan. Kung ako ang tatanungin nyo, yung 3 bilyon na yan, hindi ko ilalagay sa contraceptive, hindi sa condom, ilalagay ko sa training ng 200,000 ng mga batang Pinoy upang sa ganun, lalo silang gumaling. Si Parañaque City Representative Roylo Goles sa kanyang paninindigan sa totoong pagtataguyod ng buhay at pamilya. Ang katotohanan sa Reproductive Health Bill. Gumawa ako ng konting computation. Pag tayo'y mag-invest ng 3 bilyon sa training ng 200,000 na mga Pilipino, yung mga Pilipino na yan magbibigay ng 48 billion pesos na additional income sa ating bansa. Pero pag yung 3 bilyon na yan ay gagastahin natin sa condom, sa contraceptives, hindi po Pilipino ang kikita. Ang kikita dyan, yung mga foreign companies na gumagawa ng condom, gumagawa ng contraceptive, at yung mga tao na magkakaroon ng komisyon galing sa kanila. Si Parañaque City Representative Roylo Goles sa kanyang paninindigan sa totoong pagtataguyod ng buhay at pamilya. Ang katotohanan sa Reproductive Health Bill. Ako po ay si Alia Quibranza de Maporo, Congresswoman sa 2nd District of Llano del Norte. Isa po akong Muslim. Ang katotohanan sa Reproductive Health Bill. Magandang hapon po sa lahat. Ako po ay si Alia Quibranza de Maporo, Congresswoman sa 2nd District of Llano del Norte. At ako po ay isang first-termer na Congresswoman. Sa karanasan ko po sa Kongreso na yon, marami pong problema sa Reproductive Health Bill. Bago ako bumalik sa Pilipinas para tumakbo isang kongresista, nagtrabaho po ako sa New York City sa isang NGO, non-government organization, international NGO, na gumagawa ng advokasya sa United Nations. At ang primary advocacy namin po, the misconception that population control will cause a flourishing developed country or economic development. This is a misconception po. Because we see in the Philippines, especially, that the greatest resource that we have is the human being, the person. At bilang legislator, bilang policymaker, it is the prerogative of every policymaker to see that the person should be the center of every development policy. The person must always be the center of development. We look at Reproductive Health Bill and the advocacy that reproductive health is espousing. This particular bill is espousing based on the Malthusian theory that population growth will hinder economic development. Hindi po to totoo. What a manageable population needs is a government that supports human capital. And in order to support human capital,
we need basic education, basic health, and knowledge-based policies. Reproductive health will not fix the problems of our society, the problems of poverty. Reproductive health, as this bill defines it, in artificial means of managing the population, will not create the manpower we need in order to develop as a nation. The manpower that we need is to capitalize and to maximize human potential. Isa po akong OFW in the past. At nung naghahanap po ako ng trabaho, nakita ko sa mga job descriptions, preferably Filipino. The Filipino has made its name as a great human resource out there. And we see that artificial means of managing the population creates unstable economic and social situations, such as an inverted triangle where most of the population is elderly. Pero dito po sa Pilipinas, most of our population is the workforce. The young, the healthy, the fit. And it is the responsibility of the state not to control this, but it is the responsibility of the state to protect this, to protect the human Filipino, provide them accessible health care, and maternal health does not include artificial ways of managing the population, but maternal health includes access to health for the mothers and the child, and more infrastructure, more health facilities, more skilled laborers, or more skilled barangay midwives and other skilled maternal health workers. This is what we need in the Philippines. Education and health po, not artificial means of managing the population. Ladies and gentlemen, isa po akong Muslim. Ang nanay ko po ay isang Katolika who converted to Islam to marry my father. Half of my family is Catholic. Most of my best friends are Catholic. The majority of my colleagues are not Muslim. Many of them are Catholic. But I agree with them in one principle, that we recognize that the dignity of the person begins at conception and ends in natural death. We recognize that the state cannot give a person a dignity. The state has no right to define our dignity because we are born with it. And that is where I find common ground with my Catholic and Christian brothers and sisters. So this day, we all gather here to pray as one in solidarity in the belief of the human being, the person, the center of development. And I join you in prayer to oppose this RH bill. Marami pong salamat.